ang ating sleeping giant, ang higante ng politikang Pilipinas. Politikong higante sa Pilipinas, nagising na. Hindi na mabubudol muli. Tuwan-tuwa po ako dito sa video na ito. Pakinggan nyo po ha. Nakakatuwa. Pero huwag kakalimutan ha. Sa mga hahabol, mag-like po agad. At subscribe. At sa Facebook naman, follow. Saglit. Ano na? Saan ang kapiro-herbalo ni Mundi Sara? Kini. Mo ni ang paborito. Ayan, yan binuksan. Kadaghanan. BP Sara, may tugtog, makaka-copyright ako. Ayan. Ano tong sausawan na ito? Suka ba ito? Ano man tawag dito? Sige. Unsa man na. Mo na ang gitawag nga. Tawagan ginamos. Pero totoo ha, gumaganda si BP Sara ha. Maganda na ha. Dati pa, pero mas maganda siya ngayon. Bagoong isda. Ba't kulay puti? Maitim ang bagoong isda Onya, kani. Onya yung gitawag nga. Kanina dyan, corn beef Pambira. Gutom na si Consoli. Bagoong. Bagoong. Man. Silang duha. Paris na sa mangga. Sinausaw. Ginamos. Pakitranslate. Ano yung ginamos? Baka may suka yan. Gemma Pasyente. FYI, yan lang po ang ayaw ko na sausawan. O kahit ano pa man. Ayaw ko talaga ng suka. Hindi ko gusto pang nakakamoy ako suka. O ano ibig sabihin nun? Mangga. Asim. Ako, sinausaw ulit. Sinausaw. Kabalo mo, unsay? Ginamos. Ginamos. Masarap yan, ginamos. Titikman ko nga. Pero kung may suka, ayoko Pero titikman ko yan. Pag nagpunta akong Davao, hahanapin ko yan. Ginamos. Sili, kalamansi at ginamos. Naglalaway ka, coach. Nasarap kumain ni BP Sara. Another name para sa mangga? Unsa man. Ang tawag niya? Manggagamit. Nako, yan na. Yun. Manggagamit. Nako. Dalawang sausaw. Ngayon, ewan ko na-observe ni Banat by dalawang sausaw. O ibig ba sabihin nun, dalawa yung manggagamit? Sige nga, bago natin i-discuss ito, pakilagay kung sino sa tingin ninyo yung tinutukoy ni BP Sara na manggagamit. Sige nga. Pakilagay po. Mondragon, hindi stress si BP Sara. Pagdating ko ng Davao sa mga nakikinig sa KOJC, gusto ko pong matikman yung ginamos. Ano yung ginamos? Basta wag nyo nalagyan ng suka. Ayaw ko talaga nakakaamoy ng suka. Sabi dito, Aimee, si BBM at si Ate, Marcos siblings. Walang iba magkapatid. Marcos, yun sinasabi, yung manggagamit. Sila magkapatid na Marcos. Dalawang sausawan, babae at lalaki. Ganon. Si Senator Aimee at BBM, puro Senator Aimee. Si Bangag at si Babalina. Grabe! Bago yun Bangag at Babalina. Si Bangag at si Penguin. Sino yung si Penguin? Si Aimee at Bangag. Ayan po mga nilalagay. Sige, gusto ko makita lahat ng opinyon ng taong bayan para sa ganun hindi tayo nagpe-fake news. Pinabalita lang natin kung sino ang tingin o ano ang opinyon nila kung sino yung pinapatamaan ni BP Sara manggagamit.
Matagal na manggagamit ang magkapatid ng Marcos. Sabi dito ni Mondragon, si Smugs at si Kuting? BBM Lisa, sino? Ang magkapatid na ligaw ng ligaw kay BP Sara sa Davao. Puto maya ang mga Marcos. Yung dalawang pumunta sa Davao, kinumbinsi si Inday Sara. Sino nga? Si Bangag at si Aimee. Yun ang mga komentaryo dito. Yung dalawang nanligaw sa kanya, BBM at Aimee, ang bagoong Pilipinas. Ayun nga, di ba? Bakit hindi siya nagsawsaw doon sa bagoong? Doon siya sa ginamos. Ayaw niya na ng bagoong? Ayaw muna ng bagoong Pilipinas? Nako. Kaya doon sa ginamos siya nagpunta. Oh, sabi dito, ang ginamos si Aimee, ang bagoong si BBM. Hindi naman siya nagsawsaw sa bagoong Marcos magkapatid, pati si pati si Pastor ginamit din. Yan. Okay, discuss po natin dito ha. Ito po pangkalahatan. Mag-iingat po kayo sa taong manggagamit. Kasi ang taong manggagamit, ang prinsipyo niyan, basag talaga. Wala kang ngayong aasahan sa manggagamit. Wala po. Kasi hanggat may gamit lang kayo, doon lang kayo niyan kaibigan. Pero ang loyalty niyan, wala sa'yo. Ang loyalty niyan, nasa idol niya. At ano ang idol niya at sino ang idol niya? Halimbawa, isang politiko, ano bang idol niyan? Ano bang idolatry niyan? Pera, di ba? Tingnan nyo na lang sa tao kung sino idol niyan eh. Maaring pera, maaring kapangyarihan, maaring kayabangan. Ako hindi po ako nagsasabi pero karamihan na nababasa ko dito, Marcos at Aimee. At kung totoo ang inyong hinala, maraming salamat, BP Sara. Sa wakas, nagising ka na. Hindi ka na mabubudol ulit. It is very possible na talagang nabilog nila ang utak ni BP Sara. Hindi ko alam bakit siya nag-decide na suportahan si Marcos. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko rin maintindihan ba't nga pinalibing yung tatay niya dyan sa libingan ng bayani. Nabudol ba? I don't know. Ayoko na magsisihan. Pero sa madaling salita, masaya na ako. Nagising si BP Sara. At palagay ko, natuto na siya. Alam nyo po, tingnan nyo po yung experience ninyo. Tingnan nyo experience nyo lang sa buhay nyo. Isipin ninyo. Karamihan, kung bakit kayo nabatak bilang isang tao, paano kayo nag-improve, paano kayo lumakas, paano kayo natuto, dahil sa isang masamang experience. At itong masamang experience na ito, trinaydor ka, ginamit ka ng isang tao pinagkatiwalaan mo at loyal ka. Marami pong ganon. Aminin nyo sa inyong sarili. Marami sa inyo, including me. Ang dami ko pong natutunan sa isang bagay dahil sa katrayduran ng isang tao. 50% siguro, kung meron man akong konting talino, 50% ng aking utak sa aking dunong, kahit konti, mayroon naman ako siguro. Pero kung ano man yun, 50% nun, natutunan ko dahil sa isang traidor. Kaya ito po si BP Sara, naniniwala ako
natuto na. Kasi unang binanatan nito, si Tambaluslos. At hanggang ngayon, dikit yung pangalang Tambaluslos. Dikit na yun. Hindi na maaalis yun kay Speaker Romualdez. Yun na talaga itatawag sa kanya ng tao. Tambaluslos. Eto, ulit-ulitin nyo to ha. Itong mangga. Para dumikit. We really don't know for sure sino pinapatukuyan niya dyan. Pero ganun din naman sa Tambaluslos eh. We really don't know for sure kung sino yung Tambaluslos. But everybody knows. Ang sinutukoy niya ron ay si Romualdez. Si Tambayuda. Di ba? Oh. At ang maganda nito, ayan na. Natuto na si BP Sara. Siguro, baka kalahati din ng kanyang natutunang experience, malay natin, dahil dyan sa trinidor siya. Malaking matututunan niya dyan. Hindi na siya magtitiwala ulit. Oh. Kayo, tanongin ko, papabudol ba kayo ulit? Hello? Sana gayahin nyo na rin si BP Sara. Kung binudol na kayo ng mga taong yun, ba't pa kayo magpapabudol ulit dun sa mga taong yun? Gising na po kayo ha. Gayahin nyo si BP Sara. Gising na. At although we do not really know for sure kung si Amy nga pinapatamaan niya rito, pero may punto kayo eh. Kasi karamihan na nakita ko rito, si Amy tsaka si BBM eh. At masarap pakinggan yun. Kasi alam mo, si Amy lumalaro eh, di ba? Yan ang opinion ng marami. Pag tinatanong ko, ano masasabi nyo kay Amy? Sa lahat, marami ako ha. Pag ako pumupunta ng rally, tinatanong ko sila eh. Siguro sa susunod, ibibidyo ko. Para meron tayong video, maitakil natin. Anong tingin mo kay Amy? Anong tingin mo kay Amy? Tinanong ko eh, marami. Bagamat hindi 100%, wala silang tiwala. Wala silang tiwala kay Amy. Yun po ang nakakatakot eh. So kung tama kayo na yung pinaparinigan ni BP Sara ay si Senator Amy, salamat naman. Mas delikado yan. Kasi ako, sa tingin ko, naniniwala na to si BP Sara, nilalaro na lang niya yan si BBM. Naglalaro na lang yan. Siyempre, vice president siya, alangan naman tirahin niya yung president, di ba? Hindi naman maganda pakinggan, hindi naman maganda tingnan. So nilalaro niya lang yan si Marcos. Pero ang takot ko dyan, baka nabubudol na naman siya ni Amy. Oh. Kaya nga kung tama ang hula ninyo na ang pinarigan niya si Amy, ayos na tayo, ayos na buto-buto mga ka-DDS. Nagising na yung ating sleeping giant. Nakakatakot kasi si Senator Amy sumasayaw sa Duterte eh. Di ba? Pero alam nyo, may narinig ako ha. Hindi ko na lang sasabihin ha. Hindi ko na lang sasabihin kung kanino, saan ko to narinig ha. O saang meeting. Pinag-usapan to sa meeting. Hindi ko na lang sabihin ko saang meeting. Okay? Basta meeting to ng mga DDS. Mga supporters ni Duterte. Sabi nila, huwag nyo munang cancelin si Amy. Gamitin muna natin yung kanyang mga pasabog, kanyang mga reklamo. Kasi kung ginagamit din tayo niyan, gamitin muna natin siya. Pero, wag na tayong papaloko. O yun ang sabi. Sabi yan sa meeting, wag na tayong papaloko. Pero wag nyong cancelin. Kasi pag kinancel nyo yan, magiging kalaban pa natin yan. Oh. Iyaan nyo lang siya dyan. Huwag nyo munang cancelin. So huwag nyo muna natin cancelin, ha? Huwag muna, huwag muna. Kailangan pa rin natin eh. Tandaan natin ang politics, addition. Multiplication, hindi hindi division. Kailangan natin yan. Habang nagpapasabog siya, yan lang. Pero huwag kayong papauto. Naiintindihan po, klaro?
Hmm. Sabi dito, ngayon ang tawag natin kay Amy mangga na. Oo, mangga ba ano mangga? Mukha bang mangga yung baba? Bakit mangga? So, wag nating cancelin si Amy. Kailangan na. Kailangan 'yan. Pero wag niyo na iboboto, ha? Wag na kayong pabudol, pambihira naman, oh. Marcos pa rin 'yan, siyempre. Alangan namang i-ano niyan tatay ay ang kapatid niya. Hmm. Yun lang naman payo. Kung ayaw niyo sumunod, gusto niyo ng cancelin, wala naman akong magagawa. Alangan naman katayin ko kayo, di ba? Hmm. Suggestion, kinuwento ko lang na napagmitingan ito ng ibang mga top vloggers at masabi nating dating top politicians. Yan po ang lumabas sa meeting. Hmm. Yun ang problema natin, Garsky. May problema tayo dyan. Totoo, legit naman to sinabi ni Garsky. Kaso ang Pinoy, madaling mabudol ulit. Yun. Kaya nga pinag-iingat ko sila. Sinasabi ko, huwag niyong kakansilin. Hayaan lang natin magbunganga sa mga abusado sa gobyerno. Dahil kailangan natin yun kaysa kalaban mo. Diba? Antayin muna natin. But definitely, hindi natin alam kung totoo. Okay? But definitely, kung tatakbo yan, bilang mayor, kung sakali lang naman, bilang mayor sa Maynila, kasi yun po ang bali-balitan lumalabas, definitely, aking opinion, tatakbo si Isko. Kasi hindi niya hahayaan mabudol ang Maynila. Again, nabalitaan ko lang yan from a very reliable person but di pa natin sure. Hindi pa rin naman kinukumpirma. Okay? Pero maganda po ang mangyayaring laban kung totoo yung sinasabi ko. Hindi iiwan ni Isko ang Maynila sa isang budol. So posible mangyalaban sila kung tatakbo si Amy sa Maynila. Ganun po yun. Sabi ni Mondragon, napaka-obvious na mga banat ni Amy masyadong mababaw. Ingat, ingat! Sana tatakbo si Yorme ulit. Hindi ko alam, ha? Ulitin ko, hindi ko pa naman nakakausap muli si Yorme Isko. Ang huling usapan ata namin ay sa message lang 6 months ago. Naka-message ko lang, hi, hello, ganon. No, hindi naman ako nagtanong about sa election. Ayoko muna siyang stressin kasi yung huling iniwan niya sa akin nung tinanong ko siya personally, sabi niya, family muna. So, inirerespeto ko. Pero knowing Yorme Isko, hindi niya iiwan ng Maynila. Sa ganung sitwasyon, I don't think so. Opinion ko lang naman yan, ha? I'm not sure. It's just my opinion. Sabi ni Lina Aboga, Diyos ko po, tama na ang mga Marcos. Maraming salamat at kung totoo ang opinion ng ating mga manonood na ang iyong sinasabing manggagamit ay si Marcos at si Amy, maraming salamat BP Sara. Alam mo na ngayon, sino ang tunay na budol, gising na siya. Naglalaro na lang. Siyempre, hindi ka pwedeng kumontra. Pero masaya na ako doon. Kahit di siya kumontra, at least, alam mo, gising siya. So kung pagka nagkataon talagang may masamang mangyayari, BP Sara will stand regardless kung siya ay BP or hindi siya BP. Ako naniniwala ako kay BP Sara, tatayo ito. Pag talagang kailangan na. Tatayo ito sa mga Pilipino. I have a strong confidence in her. And sana lang, kung meron man
Kung tatanungin, halimbawa at makakausap ko siya. Halimbawa lang naman Coach Oli, anong maitutulong ko sa'yo? Isa lang sasabihin ko kay VP Sara. Ituloy mo yung sinamulan ng tatay mo na tokhang. Ubusin na natin ang adik sa Pilipinas, mga animal na yan. Yan lang talaga pakiusap. Ayaw ko talaga sa adik. Pasensya na po Sisira ng pamilya yan. Papatay ng tao yan. Manggagahasa yan. Sugpuin na natin ang droga sa Pilipinas. Ako, alam mo, susuporta ako sa politiko. Kahit walang kapalit. Isa lang kapalit na hihingin ko. Tokhang. Lalo na sa mga Duterte, yan lang talaga re-request ko. Balik nyo yung ginawa ni PRRD. Hindi yung bypass hindi yung ganung drama. Ayoko nung drama. That's BS. Ayoko na, may nahuling droga rito. Tapos wala namang nangyayari. Ang taas pa rin ng crime rate. Malalaman mo naman kung nasusolve ang droga sa city mo Bumababa, parang Davao. Mababa ang crime rate. Ang droga po, hindi pinaglalaruan. Ang droga, hindi po ginagawang drama-drama. Seryosohin natin to kasi seryosong bagay ito. Huwag nyo kaming mamoro-moro sa ganyan. Huwag nating lagyan ng drama, pautot ang droga. Siniseryoso yan. Kasi kahit mahuli ang drug lords ano sasabihin ng tao dahil walang confidence doon sa politiko? Sasabihin, hindi, drama nyo lang yan. Bakit? Ikaw nga adik Di ba?